Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome to Jesus Our Life Giver Worldwide Ministry. We are so blessed to have you tuning in with us right now. But before listening to this week's message, we gladly invite you to our weekly announcements. First, we have our midweek service online. This happens every Wednesday at 7:30 p.m. You can check out our official Facebook page for more details. Next, we have our Dawn Watch, which happens every Saturday, 5:30 to 7 o'clock a.m. at our church. You could invite your friends and family to join us in seeking God first in the morning. Third, every Saturday at 3 o'clock p.m., prayer and intercession takes place at JOL Children's Room. Since we acknowledge that prayer is the backbone of the church, we want to invite everyone in knowing the power of what intercession can do. And of course, we have our Sunday worship service. First service starts at 8 o'clock a.m., while second service starts at 10 o'clock a.m. But for those who are not yet allowed to physically gather with us, we still have our online Sunday service, which broadcasts live at exactly 8 o'clock a.m. on our official Facebook page. We would like to invite everyone to please subscribe to the official YouTube channel of our church. You can click the link above this video to subscribe. And that's it. Let's be excited for what the Lord has prepared for us today. We pray that this message will not only inspire us, but also transform our lives. Happy listening, and God bless everyone. Pakibati yung katabi, sabihin mo sa kanya, maganda ka pa sa umaga. Yung nasa likuran, sabihin mo, maganda pa siya sa umaga. Kung mayroon kayong dalang Biblia, ay makibuklat kayo sa akin sa aklat ng Numbers 13, beginning verse 1 to 2, and then kinat ko, basahin nyo na lang sa bahay kasi ang haba. Baka pagbabasa lang, abutin tayo hanggang bukas dito. Maliban lang kung gusto nyo. Sino dito gusto hanggang bukas manatili dito? Siyempre, may mga trabaho kayo, ano? And then, chapter 14, beginning verse 1 up to 9. In verse 1, and the Lord spake to Moses, saying, Send thou men that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Ano daw? Nangusap ang Lord kay Moses to send a spy to spy out the land of Canaan, because this land, ito yung pangako ng Lord sa kanyang mga piniling tao. Amen? So the Lord spoke to Moses. Pakisabi sa katabi, nangusap ang Diyos kay Moses na na ibibigay na niya or abot kamay na nila yung promised land. So anong ginawa ni Moses in verse 2? No? Which I give unto the children of Israel, of every tribe of their fathers shall he send a man, everyone a ruler among them. So, there are 12 tribes of Israel. So, isang tribe ay isang ruler. So, he sent out the spies, 12 spies. So, sa verse 25, and they returned from searching of the land after 40 days. And they went into Moses, into Aaron, into all the congregation of the children of Israel, unto the wilderness of Paran, to Kadesh, and threw out backward unto them and unto all the congregation, and shewed them the fruit of the land. And they told him and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it flowed with milk and honey, and this is the fruit of it. So, nagpakita sila ng bunga ng prutas.
No? At ito yung ipinakita nila kay Moses. Actually, may mga Bible na may drawing. At nai-record din sa Bible na yung isang piging ng ubas ay binuhat ng 2 tao. So, can you imagine ang lalaki ng prutas nila noon? No? Siguro yung isang butil ng ubas ay kasing laki ng pakwan. Laki, no? Kaya, busog na sila, isang butil lang. Nevertheless, ang ganda ng sinabi niya sa 27 eh. Sabi niya, truly, it flowed with milk and honey. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled in and very great. Moreover, we saw the children of Anak there. Ito yung children ni Anak ay mga higante. No? The Amalekites, doon sa 29 ay yung paligid ng Canaan, nandoon pati yung mga tribo na kalaban ng mga Israelite. Kaya binanggit doon sa verse 29. Pagdating ng verse 30, dahil alam ni Caleb kung ano ang magiging dulot noong reporting ng 10 spies na ito. No? And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Sabi ni Caleb, akyat na tayo because Canaan is a mountainous place. Akyat na tayo. No, ipopossess na natin kasi binibigay ng Diyos sa atin. Bakit? Kayang-kaya natin, sabi ni Caleb. Pero yung 10 spies, but the men that went up with him said, we be not be able to go up against the people, for they are stronger than we. Anong sabi ng 10 spies? Hindi natin kaya. Mas malakas sila kaysa sa atin. No? And they brought up evil report. Take note itong 10 spies na ito, ito yung mga taong pinili ng Diyos. Kapag i-apply natin ngayon ay parang Kristiyano. Doon sa 12 spies, may tumayong 2 na positibo. At mayroong 10 na negatibo. Pakitingnan yung katabi, saan ka doon? Sa negatibo o positibo? Actually, yung nakita nilang lugar ay kailangan nilang i-drive out yung mga Anakites. Kailangan nilang i-conquer. Sabi ko nga, bakit hindi na lang drive out ng Lord o ang Lord na lang ang nag-alis sa mga Anakites? Bakit yung mga anak pa niya? Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ng Lord na magtiwala ang kanyang mga anak sa kakayanan ng Diyos, hindi sa kakayanan nila. Kaya nga kapag may dumarating na problema, gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa kakayanan niya, bagamat hindi pare-pareho ang mga pagsubok sa atin, gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya, sa Kanyang kakayanan. Dahil hindi lahat ang Diyos ang gagawa. Kasi kung ang Diyos ang mag-aalis sa mga pagsubok sa atin, ano mangyayari? Hindi na tayo matututo at hindi tayo lalago. Amen? God wants His people to trust Him kapag may dumarating na problema. Now, ang problema, yung 10 ay nagbigay ng evil report. At dahil doon, natakot itong mga tao. Natakot sila.
can you imagine, nung pag-alis ng mga Israelite sa Egypt, they're about 1,000,000. In 40 days silang nagpaikot-ikot sa wilderness. Natural na dagdagan sila kasi nanganak yung mga babae. How many millions yung kaharap ni Moses? At natakot sila lahat. Kaya, nagpatuloy yung 10 spies, and there we saw the giants, the sons of Anak. Sino dito sa ating kalagitnaan na kapag may malaking problema, parang ang tingin natin ay higante, na parang hindi natin kaya. No? Pero siyempre hindi natin kaya kung tayo lang. At ang matindi pa, ang dulot ng takot na yon doon sa mga spies, and we were in our own sight as grasshoppers. Can you imagine? No? Pinili sila ng Diyos, ang laki ng Diyos nila, ang lakas ng Diyos nila, nakita nila yung miracle bago sila makarating ng Kadesh Barnea. No? Hinati ng Diyos yung dagat. Bago sila umalis, katakot-takot na signs and wonders. And yet they did not understand yung ginawa ng Diyos, kung gaano kalaki ang Diyos. At natakot sila sa mga higante. Now, in chapter 14, in all the congregation, ito yung dulot noong bad report ng 10 spies. Lift up their voice and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt. Can you imagine? Nakaharap lang sila ng problema, ang sabi nila, mamamatay na sila. Parang familiar, di ba? Sino dito nakakarap ng problema tapos sasabihin niya, yung patiakla mo. Hinayaan na lang sana kami sa Egypt. Mas gugustuhin na, ito yung mga taong kapag nakakaharap ng problema, gusto nilang bumalik sa mundo. Mas maganda pa sa mundo. Walang problema. Walang pagsubok. Hello? At ang matindi ang sabi nila, mamatay na lang sana kami sa Egypt. Or would God we had died in the wilderness? Ginawa pa nilang ang Diyos ay kriminal. Tuloy mo. And wherefore had the Lord brought us unto this land to fall by the sword? Grabe yung isip nila, no? Inaakusahan nila ang Diyos. Bakit? Because of that evil report. Ito, mag-ingat tayo mga Kristiyano. Mag-ingat sa mga lumalabas sa ating mga bibig. Bakit? Pwedeng maimpluwensyahan natin sila na matakot or manampalataya at magtiwala sa Diyos. Yung ratio ay 10 spies over 2 spies. Dalawa lang yung positibo. At ito yung dulot ng bad report. And they said one to another, let us make a captain and let us return into Egypt. Anong nasa Egypt? Oppression. Bondage. Itong kwentong ito ay, kapag i-apply natin sa ating panahon, napakaraming Kristiyanong ganito. Natatakot sila. Bakit? Hindi nila naintindihan kung ano ang tinanggap nila at kung sino ang nasa kanila. Gagawin ba naman ng Diyos yun? Dadalhin ng Lord sila out of Egypt, pagkatapos papatayin din lang sila. Yun ang
Nasa isip nila. Hindi ka dadalhin ng Diyos at umabot ka sa puntong ganito na nandito ka pa para lang pahirapan ka ng Diyos. Tandaan lagi natin yon. Hindi ka tinawag ng Diyos para mahirapan. Tinawag tayo ng Diyos para ma-enjoy natin ang kanyang mga pangako. Yung kanina, the reason why God spoke to Moses, dahil abot kamay nila ang pangako ng Diyos. Kaya lang, nag-focus sila doon sa pagsubok rather than doon sa pangako na dapat nilang matatamasa. Maraming Kristiyano ganun. Nakatingin sa problema, hindi sa pangako ng Lord. Kaya nga we need to focus our heart and mind kahit na anong mangyari, kahit na anong dumating na problema. Kanino? Sa pangako ng Lord. Tutuloy natin. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. In verse 7, they speak unto all the company of the children of Israel, saying, the land which passed through to search it, it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, sinong nakakaalam dito na pag nakikita ka ng Diyos, natutuwa siya? Kaya nga, you are fearfully and wonderfully made. Nung ginagawa ka ng Diyos, natatakot siya, fearfully. Kasi kutakot ka. Hindi. Iningatan ka ng Diyos. Kaya nga, kung ano itsura mo ngayon, yan talaga ang ginawa ng Diyos. Pakitingnan yung katabi. O, di ba? Ang gwapo, ang ganda. Kaya kung ganyan ang mukha mo, magtiis ka. Isipin mo, you are fearfully and wonderfully made by God. And God delight. Kapag nakikita tayo ng Diyos, tuwang-tuwa ang Lord. Bakit? Nakikita niya ang duplicate ng kanyang bugtong na anak. Kaya nga kung noon ang Lord ang nagpapasaya lang sa kanya ang bugtong niya anak na si Jesus. Ngayon ang dami. Bakit? We reflect Jesus. That's why He delighted on you. Tuwang-tuwa ang Lord. Huwag mong isipin na natutuwa kaya ang Diyos sa akin. The moment you accept Jesus, nag-umpisa na kapag tinitingnan ka ng Lord, tuwang-tuwa siya. Why? Because you are loved by God. At nangako siya, hindi kanya iiwan at pababayaan. Then He will bring us into this land. Alam ni Caleb at saka ni Joshua, yung pangako ng Lord at kilala nila kung sino yung Diyos nila. The reason why many Christians, kapag dumarating yung problema, ay iba yung lumalabas sa kanilang bibig. It is because they don't understand, hindi nila kilala ang kanilang Diyos at hindi nila alam kung ano ang pangako ng Diyos sa kanila. That's the reason why. Alam ni Joshua sa ni Caleb yun. Kaya sabi niya, if the Lord delight in us, then we will bring us into this land and give it us a land which flowed with milk and honey. Verse 9, last verse. Only rebel, not ye against the Lord. See? To reject God is a rebellion. Listen, there's a sin of omission na nabanggit ng aking may bahay last week. Na alam mong manalangin
Sinasabi ng Diyos na dapat kang manalangin, pero hindi ka nananalangin. Sabi ng Lord, mag-meditate ka, hindi ka nag-meditate ng salita ng Diyos. Hindi mo ginagawa. Alam nyo kung anong katumbas nun? Is sin of rebellion. At alam nyo ang sin of rebellion, ang katumbas ng sin of rebellion? Witchcraft. Manananam. Katon, bagamon satay kaabay mo, manisyaak. Sige, ibagay si kakiagangan. Manisyaak. Aliwakan manananam. Bakit? When we omit the Word of God, we sin a sin of rebellion. Katon amay-amay Kristiyano, manananam! Bakit? They reject the Word of God. Di sila sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Anong reaksyon nila kapag may problema? Anong reaksyon nila kapag may pandemya? Natatakot sila. Hindi nila kilala ang Diyos nila. Hindi nila alam ang pangako ng Diyos nila. Tama yung sumunod tayo. Pero wag naman to the point na na para bang mayroon na tayong, anong tawag doon, yung phobia ba yun? O yung, hindi, may isang word eh. Napaparanoid na tayo. Bakit? Napapaligiran tayo ng mga bagay na hindi usual, abnormal na nangyayari sa ating paligid. Kaya lang, ang isip at puso natin, maging ang focus natin, napupunta saan? Sa mga nangyayari. At nakakalimutan natin yung kayang gawin ng Diyos para mangyari sa buhay natin. Pakisabi ulit sa katabi, aliwakan manananam. Nagko-confess ako. Bakit? Don't omit the Word of God. Sinabi ng Lord, mag-tithes ka, hindi ka nagtatites, manananam ka! Sabi ng Lord, mag-offering ka, hindi ka nag-offering, manananam ka! Mugabayan na tawag yung manananam, right? Pero sa ito, manananam ka. Why? It is a rebellion against God. And yet we are praying, God bless us. Daming Kristiyanong ganun. Gusto lang ng blessing. Gusto lang ng nakikita yung miracle ng Lord. Pero ayaw sumunod sa sinasabi ng Lord. It's high time, bago man lang dumating ang Lord, may tuwid yung ganong puso, may tuwid yung ganong kaisipan. Pakisabi sa katabi mo, naniniwala ako na aliwakan manananam. Katon, mambago ka la. Antoy kwanto eh. Nga po, awa. Nga po. Tingnan niyo yung sabi ni Joshua sa ni Caleb. Parang matatapos na tayo dito. Yeah. Wag na yung title. Alam niyo, nung unang panahon, binabasa lang nila ang Biblia. At least walang opinion yung tao. Kasi kung minsan, kung bakit nagkakaroon ng maling turo, dahil marami kang opinion kaysa sa opinion ng Diyos. O itong opinion ng Diyos, hinihimay-himay ko na. Di ba? Kaya pagkatapos nito, uwi na tayo. Makaloyolan man, meditate mo ta. Ha, di ba? Gabayola, pakanang kila pakanan, kasumpaltong, kapulam lamang. Tingnan yung sabi niya, neither fear ye the people of the land. Woo! Sino kayang Caleb dito? Sino kayang Joshua dito?
Whew! Sabi niya, huwag kayong matakot sa mga nakakatakot. Bakit? For they are bread. Whew! Grabe itong si Joshua sa Caleb. Biskwit labat iraratan. Binyo, Anakites. Ang laking problema, lakamas. Di ba? Yung ano natin, Pangasinan. Lakamas labat itan. Sa Tagalog, sisiw. Bakit pag may problema, isipin nyo si Caleb at saka si Joshua, ang sabi nila, sisiw. Lakamas. Aliwan pa imot-imot kini. Maya-maya to, bading Kristan, huwag kang makiayon sa mundo. Bakit may Diyos ka? Si Karangga po'y Diyos da. Magkaiba kayo. Magkaiba tayo sa kanila. Bakit? Mayroon tayong tinanggap na Diyos. Katonno, wala ray ang kabalag ya problema unsabid si ka. Ang sabi ni James, magalak ka. At ano dapat lumalabas sa bibig mo? Lakamas labat iya. Ano lakamas, digas-ngasan mo labat. They are bread for us. Bakit nga nasabi yon? The same verse. Their defense is departed from them. They are seeing in the eye of faith. Nagko-confess sila ng, hoy, wala na yung depensa nila. Bakit? And why? Because the Lord is with us. Alam niyo, ito ang nakakalungkot na realidad. Ang daming Kristiyano nakakalimutan nila pag dumadaan sila sa problema na ang Diyos nasa kanila. Ay makikita mo kung ano-ano pinupost. Bakit? Di nila kilalang Diyos nila. Kailanman hindi nang iwan ng Diyos. Kailanman hindi ka iniwan ng Diyos. At hindi nang iiwan ng Diyos. Alam mo ba ang ibig sabihin na hindi ka iniwan ng Diyos? Lahat ng nangyayari sa iyo, alam niya. At lahat ng pagsubok na darating sa iyo, mayroon siyang solusyon. Bakit? Ang sabi niya, and the Lord is with us, and what? Fear them not. Doon sa verse 10, can you imagine kung ilang milyon yung kongregasyon? Pakandalay, Joshua at si Caleb. Ilabas mo nga yung 1 Corinthians 10:13. Hanggang bukas yan, Tin. Ako kasalanan, mabayagan tayo dyan. Kasalanan mo. Tan. 1 Corinthians, tingnan natin, basahin natin, meditate natin. There had no temptation taken you, but such is common to man. Common. May dumating na problema sa'yo, common. Alam mo ang pagkakaiba? Anak tayo ng Diyos, nasa atin ang Diyos, wala ang Diyos sa kanila. Tutuloy natin. But God is faithful. Anong klaseng Diyos siya? Faithful. Anong gagawin niya? Who will not suffer you to be tempted above? Listen, lahat ng problema na darating sa inyo, sa atin, kakayanin natin. Bakit? God will not allow na yung problema na yon ay sirain tayo. Bakit? Tinawag tayo ng Diyos hindi para sirain tayo. Tinawag tayo ng Diyos para pagaanin ang buhay natin. Yun ang totoo. Para maranasan natin yung totoong kapayapaan.
who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Woo! Hallelujah. Kaya kapag may dumating na problema, kaya mo. But will with the temptation also make a way to escape. Gusto ko yung way to escape. Bakit? Gagawa ang Lord ng paraan. Listen. Sa kalagitnaan o sa una pa lang na problema, dapat ang inaalam natin ay yung way of escape. At sinong nakakaalam ng way of escape? Ang Diyos. Ang problema ganito, we focus on the problem. Nagbigay na nga ng hint ang Lord He will make a way of escape. At dahil gagawa siya ng daan, alam nyo, nung hinati ng Diyos yung Red Sea, para lang makadaan sila, hindi naman niya inalis yung Red Sea. Anong ginawa lang niya? Hinati lang niya para makadaan sila. Kasi hindi pwedeng alisin ng Lord yung Red Sea. Hindi dahil hindi niya kaya, kayang-kaya niya. Kaya lang, gumawa siya ng daan para ang kanyang mga anak ay makadaan ng ligtas. That ye may be able to bear it. Kakayanin mo. Kakayanin mo. Alam niyo, pag binasa kasi natin yan, parang ang dating yung word is, pag may problema, we just survive. Yes, I survive. No. Hindi tayo tinawag ng Lord just to survive. Tinawag tayo ng Diyos to thrive, not to survive. Why? Because that way of escape, kakayanin natin, no? Hindi lang tayo magsusurvive, but to thrive. I had come that they might have life and have it, what? Abundantly. Ngayon kung we just survive and we are not thriving, the problem is, hindi ang Diyos. Anong problema? Tayo. May isang Dawn Watch na may revelation ng Lord, kasi meron tayong propeta dito, ang aking may bahay. At yung anointing. Ang sabi ng Lord, the reason why, ano yung una? The reason why, ang rason kung bakit ang tao ay hindi nagtatribe, kakabit ko lang yon. Because they don't understand what God had done on the cross. And even pangalawa, ang sabi ng Lord, the reason why they don't appreciate, because they don't know what He had done on the cross. And many are not cooperating. Why? Because they don't understand what God had done on the cross. Alam niyo, kung gusto lang ng Lord na gawin natin, cooperation. Bibigyan niya yung way. Ano sabi ni Jesus? I am the way. If Jesus is the way, He cannot be lost. At nasaan yung way na yon? Nasa iyo. Kung nasa iyo ang daan, hindi ka mawawala. Agkanabalang. Bakit? Nasa iyo ang daan. Nagbigay ang Diyos ng daan. At yung daan na yon, anumang dumating na pagsubok sa buhay natin, from beginning to the end,
kakayanin mo dahil doon sa daan na yon. At sino ang daan? Jesus. Di ba lagi yung sinasabi si Jesus nasa inyo? Bakit pag may malit na problema singakala atakluban ng mundo? Na parang, and many times, nakakapag-influensya tayo ng hindi maganda. Kanino? Sa mga tao. Rather than nakakapag-influensya dapat tayo ng positibo sa tao. Alam niyo bakit ka tinawag ng Lord? To influence the people of this world. With the influence na galing sa Kanya. Why? You are the light of this world. Ilaw ka. At maraming tao nasa kadiliman. Anong ginagawa ng ilaw? Nag-share ng ilaw sa mga nasa dilim. Yun tayo. Ay anong sabi niya? Nandun na pala. If Jesus said that I am the way, if Jesus is the way, you cannot be lost. If Jesus is the truth, you cannot be deceived. If Jesus is the life, the enemy cannot kill you. Why? You have the life of God in you. Hello? Anong sabi ng mga Israelite kanina? Mamamatay na kami. Dahil lang sa problema. Agda ni asubok. Anong nang dalabala? Natatakot lara. Actually, ito yung nilagay ng Lord sa akin. Ang daming Kristiyano, takot na takot. Parang wala silang Diyos. O baka nga, wala silang Diyos. I-check mo kung sinong nasa puso mo. Kasi pwede kang nandito na wala naman talaga si Jesus sa'yo. It doesn't mean na nandito ka, nasa iyo si Jesus. Baka nga lang nasanay kang makinig Baka nga kailangan mo lang kasi born again ka daw Check! I-check mo. Bakit? Kung nasa iyo si Jesus, maririnig mo ang tinig ng Lord. Anong sabi niya? Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. Every day of your life, you will hear that voice telling you, don't be afraid, but believe. Believe on what? Believe on what He had done. Believe in His promises. Ganun lang naman kasimple yun Huwag natin gawing komplikado. Don't be afraid, but believe His promise. Our team. Di bale. Faith that overcomes. I-click mo. Yun na naman. Ikaw yan. Pakisabi sa katabi, si Kaman. Ayala balay ang ibaga. Si kayo, aliwan si kayo man. Baka mo sa ate kapay mo, si Kaman. Why? Whatsoever is born of God. You are born of God. You are born again. You accept Jesus, you become a new creature. The old things has passed and the new things has come. The problem is, we always look back to the past. Hindi natin nare-recognize yung bagong tayo. The recreated human spirit created in God's likeness. Alam niyo, we are created in God's likeness. Hello? Whatsoever is born of God overcome the world. Past tense, may TH. Ako natin na English, subject ko ng saman. Pero antak no walay ED. Past tense. Bakit? Alam niyo bakit? Tinapos na ng Lord lahat Alam niyo bakit overcomer, sabi
ni Pablo. Bakit more than conqueror, sabi ni Pablo sa Romans? Bakit? Kasi, ang gagawin lang natin mga anak ng Diyos ay kunin yung spoil. Alam niyo yung spoil? Bakit? No? Kinangkar na ni Jesus lahat. Hello? Kinangkar na lahat ni Jesus. Parang sa kaharian yan. Pupunta sila sa isang kaharian, kakangkarin nila at lahat ng nandoon, kayamanan, lahat, gamit. Ay sino magtatamasa? Yung mga gustong pagbigyan nung nagkangker. Hello? Sabi ni Apostol Pablo, we are more than conquerors. Bakit more than conquerors? Dahil may nauna ng nagkangker at ang gagawin lang natin is to step in and pick up the spoil. Kunin yung mga napagtagumpayan niya at i-enjoy natin lahat ng spoil na ibinibigay ng Diyos sa atin. That is why, because you are more than conqueror. Pagkatapos nito, huwag nating iasta na para bagang walang ginawa ang Diyos sa atin at wala ang Diyos sa atin. Nakakalungkot, nalulungkot ang Diyos. Bakit? Umaasta tayong parang wala siya sa buhay natin. Bakit? Hindi ka tinawag kung ang Diyos kaya niyang gumawa ng daan sa Red Sea. Ano pa ang hindi kayang gawin ng Diyos? Pinakain niya ng mana, pagkain ng mga anghel. Ang mga Israelite, nagpadala ng pugo na kutakot na karaming, ang dami. Ano ang hindi kaya ng Diyos na gawin? Mula sa bato, lumabas ang tubig. Ano ang hindi kayang gawin ng Diyos? Pakisabi sa katabi, tanungin mo siya, ano ang hindi kayang gawin ng Diyos? Alam niyo ba kung bakit ginaganito ko kayo? Bakit? Para maintindihan natin na walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. The problem is, umaasta tayo na parang walang magagawa ang Diyos sa buhay natin. Walang mahirap sa Diyos. Walang hindi siya kayang gawin. And this is who we are. Whatsoever is born of God, overcoming the world. And this is the victory, overcoming the world. Even our faith. Faith. Listen. Romans 12:3. Wala dyan. Gusto ko lang palabasin. Para makita nyo kung ano yung nasa inyo. Ang sabi niya, every one of us has received what? A measure of faith. Paano tayo naging overcomer? Because of faith. Nasaan yung faith? Nasa'yo. Pakisabi sa katabi, nasa'yo. Yan ang sabi ng Romans 12:3. At ito pa, 2 Timothy 1:7. We did not receive the spirit of fear. Alam mo ba yung power dyan, tinignan ko sa Greek. Pero nakalimutan ko kasi pati yung sulat niya sa English ay Greek din. But ang sinasabi niya ay dynamite. At tinignan ko sa ibang, nilabas niyang Greek ulit, nilabas yung parang reference niya, tinignan ko, yan yung kapangyarihan to do miracle. Alam niyo ba na binigay ng Lord ang kapangyarihan para makaranas tayo ng milagro? At nasaan? Nasa atin yon. Wala sa Diyos yun, binigay na niya. Nasa atin. Nasa atin. Hello? Alam niyo Mark 11:22, ang sabi niya, have the God kind of faith. Have faith in God, have the God kind of faith. We have the God kind of faith.
Na anong kayang gawin ng pananampalataya? 22, 23, 24. Basahin nyo na lang sa bahay, i-ano nyo. Sabi niya, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed. Anong sabi niya? Whosoever shall say. Ilabas mo nga. Di ba, bibilisan ko na lang ito. 23. For verily I say unto you, doon sa verse 22, sabi niya, have the God kind of faith. At pakisabi sa katabi, I have the God kind of faith. Therefore, ito ang nagagawa ng faith na nasa iyo. For verily I say unto you, that whosoever shall say, unto what? Unto this mountain, be thou removed. What mountain? Mountain of guilt. Hello? And be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart. Why? Because faith is of the heart, not on the mind. Nasaan ang faith? Nasa puso mo. Nasa puso natin. Sinong nakareceive? The recreated human spirit. The new you. May balance ka. Ang tayo problema natin sa'yo, ipapaway tayo ang may luma. Ilabas mo yung bago. Anong klaseng tao yung bago? Hindi matatakutin. Anong klaseng espiritu yung na-receive natin? Trusting, believing, powerful. Why? Because the Holy Spirit is with us. Yung power na nabanggit doon, the Holy Spirit is the power of God. At nasaan ang Holy Spirit? Di ba nasa atin? Di you are powerful. Pakisabi sa katabi, ilabas mo! Sa nanay kasi si ipapaway tayo. Sa ilanang tin ipapaway, takot! Doubt! Unbelief! Aliwan sikaman! The new you is full of God's character. Kaya nga, ang First Peter, ang sabi niya, we are the recipient of the divine nature. Nature of who? God. We have the nature of God within us. Ang problema ang nilalabas natin, yung tayo, kaya parang lahat imposible sa atin. No? But shall believe that those things which he said shall come to pass. He shall have whatever he said. Balik mo doon sa 1 John. Yan, ikaw yan. Explain ko lang yung faith. Nasa iyo yun. What kind of faith? The God kind of faith. Tandaan natin. Baka later on, magpo-focus tayo sa turong yan. Kasi kada magtuturo ako, lumalabas yan. Bakit? Yan ang mga kinakain ko. Yan ang nasa akin. Kung ano yung nasa akin, yun lang ang pwede kong ibigay sa inyo. Kung wala sa akin, hindi ko may bibigay. Kung anong na-receive ko sa Lord, yun lang may bibigay ko. Hindi pwedeng, hindi ko na-receive, hindi ko ibibigay. And this is who we are. Pakisabi sa katabi, you are an overcomer. Proposition. Parang feeling ko, tapos na tayo eh. Believers overcome the world by faith because faith aligns them, the great overcomer, the Lord Jesus Christ. Huwag mo nang ilabas, John 16:33. Anong sabi niya? These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Ilabas mo nga. Sabi ko, ayaw mong ilabas eh. Nararamdaman ko kasi yung anointing. Malapit na. Di bali, alayulad kanya ay. Xerox yula. Talagang ganito ako magturo eh. Parang, niyalamot. These things I have spoken unto you,
that in me ye might have peace. Mayroon daw tayong kapayapaan. In the Word, ye shall have what? Ang ibig sabihin niya, kahit nagkakagulo na ang mundo, hindi ka nagugulo. Kung minsan pag magbasa kayo, i-meditate nyo, hindi yung, kahit na ang gulo-gulo, hindi ka nagugulo. Bakit? Mayroon kang peace. Kaya nga Psalms 91, 1,000 may fall, 10,000 at thy right side, it will not come nigh thee. Bakit? You have peace. Saan mo nakuha yun? Kay Jesus. Nagkakagulo na sila, pero sika, pakuya-kuya-kuy kalabala. Woo! Hallelujah. Pulyanan mo ira, baby. Pero simple mo ibabaga. Tampano, bagada, nang bagal ka. Hindi ka nakikipagsimpatya. Bakit ka makikipagsimpatya? Pray for them. Pero dapat di ka naapektuhan. Bakit? Yun yung na-receive mo. Ikaw yan. You have peace. Sinong nagsabi? Si Jesus. That in me ye might have peace. Habang in the Word, there is tribulation. Ito pa. Anong sabi niya? Be of good cheer. Dahil may peace ka, masaya ka. Katulad sa kung ang bagal ka, maya-maya lang yung papatoy. Bakit ang bagal ako eh? Diba? Bakit? It's high time to let that light so shine that people may see it, so that when people see it and ask for it, mayroon kang witness. Because Jesus is in me. Na kahit may dumating na problema, I have peace. I will rejoice. Sinong nagsabi? Si Jesus. Why? I have overcome the world. He overcome it. We become overcomers too. Kaya nga binabanggit ko kanina doon, we are more than conquerors. Bakit? Kinangker na niya, tayo yung conqueror na isa. At anong gagawin natin? Yung tinalo niya, yung spoil, tayo na lang kukuha to enjoy. Wala naman talaga tayong ginawa. Lahat ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Akala mo may gagawin ka to obtain it? Wala! Anong gagawin mo? Believe it! Believe and receive it! It's all by grace. It's all by grace. That all you need to do is to realign yourself with the will of God. Cooperate with the promises of God, with the Word of God. Bakit? Pag hindi ka nakipag-cooperate, di mo mararanasan din. Ang lalabas lagi fear, natatakot. Gapoy panlasam. Ano gapoy panlasam? Tapan natin ka dyan gapoy panlasam! Gapoy naangop ko. Taasok sa kayo mo tag, disiplang gapoy naangop mo! Hello? Mangkalaw irang gapoy naangop da. Akin, asok sa kayo mo tag! Ipikasim niya may mutag, unalis! Tapyano walay naangop mo. Normal lang na wala kang panlasa. Ay, niluluko tayo ng mundo. Nagpapaluko tayo mga Kristiyano. Asymptomangit. Ano pangit? Asymptomatic. Biruin mo, wala kang nararamdaman. Positive ka. Kalokohan. Noon lakad doktor, at ang gapoy simptomas, ang gapoy tambalunda. Inswabda ka, nan positive ka, say tawag at sika asymptopangit.
Anisya ka. Alam niyo pumapatay sa tao ngayon? Fear. Fear. There are two types of people. Yan mo na. Kanina, bayagan ako dyan, gano'ng kabasan. There are two types of people. People of fear. Yan, sige, ilabas mo lahat. Yan. Hindi ko na i-explain yan. Hindi. Ibalik mo. Mag-anak ka. Alam nyo ba na you can't expect the unbelievers to have faith. You cannot expect. Kaya, ito, tuwing in-impress ng Lord sa akin, ito ay mga Kristiyano. Yan. Yung mga matatakutin, focus on the problem. Yung may faith, solution. Yung mga may takot, tinitingnan nila yung hindi nila kaya. Talaga mo kaya. But people of faith see what they can do. Why? Because they receive faith from God. People of fear, negative influencer, positive influencer. Reject God's word, obey God's word. Depend on their emotion. Depend on their conviction. Agi, ang tulay na naliliknak. Alam niyo ba, ang faith tuturuan kanya not to depend on what you feel, what you hear, what you see, on the natural eyes, but to focus on the Word of God. That's faith. Magtitiwala ka sa sinabi ng Diyos, hindi sa sinasabi ng tao. Hindi sa nararamdaman mo. Kasi ayay kamarurwa tayo ay, composed of will and emotion. Masyadon maartiya, emotional, madrama. Akin, lanangkan, mambabantay na Korean telenovela. Katon, Kristiyano ka pero drama ka. May emosyon ka. Katon, ano yung nagagawad bilay mo? Magulo-gulo. Yun. Sige, ilabas mo na, madam. Characteristic of apat lang ito. And Caleb still the people before Moses. Ilang tao? Yung pinatigil ni 10 kasama nung mga naniwala. Millions. Alam niyo, hindi. Kaya nga sabi ko hindi ibig sabihin na majority is, yun ang tama. Always. Minsan yung dadalawa, kontra 20, sila yung tama. Hindi kailangang marami kayo para patunayan na tama ka. Why? Because Caleb and Joshua lang ang naniwala. And Caleb still the people before Moses. Instead, let us go but once and possess it, for we are well able to overcome it. Sige, labas mo. Fearless. People of faith are fearless. An overcomer is fearless. Walang takot. I thank the Lord na hindi ko nararamdaman yung takot ano man ang mangyari. Bakit? Nakatingin ako sa gagawin ng Diyos, hindi sa nangyayari. Amen? At sino ang mga ito? Itong mga fearless. Speak for what is right. Stand for what is right. Stay for what is right. Saan ako ngayon? And Caleb still the people. Why? He speak for what is right. Pangalawa, characteristic of an overcomer. Pare-pareho yan. And Caleb still, sige, ilabas mo na. Firm. Ano ibig sabihin ng firm? Labas mo. Tani, sumpalakla. Ito yung mga taong, no matter what. Ito yung mga taong nevertheless. Naalala niyo si Pedro? Ang sabi niya, Lord, namalakaya kami. Overnight, wala kaming nakuha. Alam niyo, ang gandang ituro yon. Bakit? Bakit makikinig si Pedro kay Jesus? Si Jesus karpintero.
mangingisda si Pedro, magmula nung bata. Pero, bakit? Kasi he said, it is more than obedience. It's surrender. Alam niyo maraming Kristiyano, nadaanan ko rin lang, hindi sila makasunod. Gusto kong sumunod, pero di ko magawa. Gusto kong sumunod, pero di ko magawa. Bakit? Mahirap kang sumunod sa Lord kasi nga, hindi ka surrender sa Lord. It's more than obedience. Ang hirap sumunod na hindi, ano Tagalog ng surrender? Hindi mo isinuko ang buong puso mo sa Diyos. Hindi ka makakasunod. Kaya ang daming Kristiyano hindi nakakasunod. The reason why, gusto kong sumunod, sabi nila, because hindi nila sinurrender ang buhay talaga nila sa Lord. But if you have surrendered your life, nevertheless, Christian, ang sabi ni Pedro, but, nevertheless, because you have said it. Wow, may pusong ganun si Pedro. He set aside his pride, yung kaalaman niya. Mas magaling akong mangingisda kaysa sa'yo. Karpintero ka, Jesus, tuturuan mo ako. Pwedeng sabihin ni Pedro, Lord, wag na kasi alam na alam ko yan, gamay ko yan eh. But he recognized Jesus at ang sabi niya, yes Lord, nevertheless. They are firm. Listen, ilan yung natakot? 10. Pwedeng sumama itong dalawang ito eh. Pero bakit? Malapit sila kay Moses, yung sinasabi ng Diyos, naririnig din nila. Why? Because God spoke to Moses. Kanang kamay ni Moses si Caleb. Si Joshua. Kasama niya si Caleb. So ano nangyari? They know the word of God. They know the promises of God. They stay firm on their conviction of the promises of God more than what they hear from people. Alam niyo ito ang mahirap gawin ngayon, yung stay firm. Pwede kang maapektuhan ng ibang tao. Kaya ang maraming Kristiyano, nagiging worldly sila. No matter what. Nevertheless, kaya nga doon sa chapter 14, di ba, babatuhin na sila. At ilang tao yung babato sa kanya? 1,000,000. They oppose, they reject the word of God. Kaabusulundara. Dwarara. Kontra. Amay-amay. But they stay firm. No matter what, nevertheless, never give up. Pangatlo, and they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we pass through the earth is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land, and give it us a land which floweth with milk and honey. Labas mo. Focus. Kaya ako inilabas yung 1 and 2, dahil doon sila nag-focus. Nang sabi ng Lord, ibibigay ko na yung promised land. Nakafocus sila doon sa ibibigay ng Diyos. Hindi sa naririnig nila. Hindi sa mga pagsubok. Focused people are purpose-driven, promise-centered, patient waiter. Alam mo, ang ganda ng promise-centered eh. Nakatingin ka sa pangako ng Diyos. Hindi sa sinasabi ng tao. Kasi minsan, maging yung kasama mo, pag hindi siya full of faith, hindi lahat ng kasama mo ay, listen, i-influensyahan ka niya. Ito yun. Puspos ka, hindi siya puspos. Ikaw mag-influensya. Kung hindi mo siya ma-influensyahan, magdistansya ka. Bakit? Baka mamaya ma-influensya ka niya ng negatibo. Ba, lagi niyang sinasabi yung emotion niya. Yung sa sarili lang niya. Last! Only rebel not ye against the Lord. Neither fear the people of the land, for they are bread for us. Ang ganda nitong verse na ito. Lakamas! Sisiw! Labas mo, madam. Faithful.
Sino itong mga faithful na ito? Alam nyo, bago mo bakit faithful? Because you are full of faith. Baliktarin mo yun, full of faith. Punong-puno ka ng Pag hindi ka punong-puno ng pananampalataya, hindi ka magiging faithful. And faithful people are devoted, dedicated, dependable. Mapagkakatiwala. Listen, bago mo ilabas yung verse. Do you think sa kumpanya, pagkakatiwalaan ka kung hindi ka katiwa-tiwala? Hindi. Kung mayroon kang kumpanya, sino ang pipiliin mong magiging tao mo? Normal, piliin mo yung katiwa-tiwala. Hindi ka pipili ng hindi katiwa-tiwala. Bakit? Sisirain niya yung flow. Kaya, dapat dependable tayo. Katiwa-tiwala tayo. May parte ang Diyos, may parte ang tao. Magtitiwala ang Diyos, magtitiwala ka sa Diyos, at dapat katiwa-tiwala ka sa tao. Bakit? Ganun lang naman eh. Hindi pwedeng ganun lang. Kasi tinawag ka ng Diyos para sa tao. Lagay mo yung verse. Grabe itong si David. Our God, I am faithful. Woo-hoo-hoo. Hallelujah. Grabe ako. Pero may imbaga to, katawan, faithful di ba? Bakit? Totoo yung sinasabi niya. Bakit? Sinabi ng Diyos a man in God's own heart. Kaya nung sinasabi ni David yan, tuwang-tuwa ang Lord. Tama yung sinasabi nito. Bakit? David is dependable si David. And you can trust me. I will sing and play music for you with all that I am. Bakit naging faithful siya? Ilabas mo yung verse. Ay, conclusion na. Wala na bang ibang verse? Yung you can trust God. Yan. Our God, I am faithful to you with all my heart and you can trust me. I will sing and play music for you with all that. Naging faithful itong si David because God is a faithful God. He reflects God's faithfulness in his life. Conclusion. Di ba? Hanggang gano. Ayan. Amplified. For everyone born of God is victorious. Woo! Hallelujah. And overcomes the world. And this is the victory that has conquered and overcome the world. Our continuing, persistent faith in Jesus, the Son of God. Continuing. Mayroong continuity. Mayroong isang quotation, ang thought niya, sabi niya, we conquered not in blah, 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 but in continuity. Bakit? Nagpapatuloy ka Tuturuan ka ng Lord na mag-stay, persistent, continuing. Kaya nga, you need to feed our faith. How can we feed our faith? The Word of God. Anong sabi ng Romans 10:17? Huwag mo na ilabas. Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Every time we hear the Word of God, faith cometh. Pero sabi ni James, yung word na yon na narinig mo, do it! Bakit? It will grow. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. And yet, if you want your faith grow, do what the Word says. Continuing, persistent. We believe on the Word of God. We believe on God. We believe on the Word. Pakisabi sa katabi, you are an overcomer. Last na yan, Tayo tumayo. Tayo manalangin. Hindi na ako magpapaawit. Ayaw kong kilitiin yung emosyon nyo. Dahil kung minsan, umiiyak lang kayo dahil marami kayong utang siguro. Ewan ko kung anong pinagdadaanan nyo. Right? But I want you to believe
who you are right now. Dahil mas mahalaga sa Diyos na naniniwala ka kung sino ka kaysa yung pinapaniwalaan mo kung anong kaya mong gawin. Hindi mo kayang gawin without Him. Nailabas na lahat. You don't need to fear. We Christians should share our faith, not our faith. Ito yung exactly yung nilalagay ng Lord sa akin. Kasi ang daming Kristiyano natatakot. Why? Because they don't know what they receive. You receive faith to believe that God can do all things. There is no too hard for God. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. At kapag sinabi niyang, every born of God overcome, every born of God overcome. Pag sinabi ng Diyos, you are conqueror, you are more than conqueror. The Word of God is settled in heaven. As the Word of God said it, ikaw yun. Hallelujah. Oh, shandara bakandara labasi kadara labasi. Nahakumbra dadasi karadahaya. Hallelujah. Believe. Believe. Believe you are an overcomer. Believe it. Hindi ako nagsasabi ang Diyos. Ganon kakatiwa-tiwala ng Diyos. Believe na believe ang Diyos sa'yo. Pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. At all you need to do is to believe it. Receive who you are in Christ. You don't need to fear anything. Why? Because you are a child of God. Anak ka ng Diyos. Alam ni Caleb, alam ni Joshua, nasa kanila ang Diyos. Hallelujah! Nasa iyo ang Diyos! Hindi ka iniwan ng Diyos! Wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ipangamba. Kahit na anong higanti pa ang darating, mas malaki ang Diyos mo! You need to believe it. You need to believe it. God is bigger than your problem. God is bigger than Goliath. God is bigger than Anakites. Hallelujah! Hindi lang sa malaki. He is all powerful. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Lord, I want you to bless all these people and let your word sink into their heart. Na kapag may dumating na problema sa kanila, Lord, help them na lumabas yung word na yon. Hallelujah! At i-remind mo sila na hindi mo sila tinawag para matalo lang. Hindi mo sila tinawag para iwanan sa kalagitnaan. Tinawag mo sila para magpatuloy silang makaranas ng mga bagay na nagmumula sa iyo. Hallelujah! Receive the goodness of God. Receive it. Focus on the promise, not on the problem. Focus on God, not on the giants. Because we have a faithful God. You have a faithful God who is bigger than any problem na darating sa buhay mo. He make a way of escape.
Kakayanin mo dahil anak ka niya. Give God the glory, come on. Give God the praise. Give God the adoration. Thanksgiving. 10 seconds clap offering to God, come on. 9. Best clap offering. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ikaw ang magaling. Ikaw ang dakila. Ikaw ang makapangyarihan. Salamat sa iyong ginawa. Lord, thank you for blessing these people with your word. Hallelujah. Thank you for the strength, oh God. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen.